Mm. ang pagpapababa ng value-added tax from 12% to 10%. yeah, magandang balita 'yon. Magandang balita Oo. yon. At tanong lang natin, ang gusto lang natin malaman, ano pag-asa nito? Yo. Kasi kulang-kulang sa koleksyon ang Oo gobyerno at naman. babawasan mo pa, Malaki no? ba? Alam mo, laki ng kita ng gobyerno dyan. Sa Sa value VAT added tax. talaga. Yan Kasi ang matik eh. Oo, Oo. percentage yan. So kahit Matik, mga halimbawa kapuso, bumaba, no? lumaki ang presyo ng produkto, matik yung 12%. Napakadaling kolektahin. Yes. Nasa linya natin ang proponent ng pagpapababa po ng excise tax ng value-added tax kasi may excise tax pa eh. Iba yun, no? Ang value-added tax from 12% to 10%, si Congressman Leandro Ligarda Leviste ng Batangas 1st District at Vice Chairperson po siya ng House Committee on Ways and Means. Congressman, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Ay, taga, parang mahina yung kanyang Oo, yung parang ayos. Ayusin natin yung signal. nababat yung kanya signal. Nababat, mga kapuso. 12%. Yun. Hello, hi sir, good morning. Yun. Kong, ayan. Good morning po. Opo, gandang umaga. Bigyan nyo nga kami ng konting background nito pong inyong panukalang batas na magpapababa po sa 10% sa dating 12% ng value-added tax. Sige po, Kong. Yes, sir. Pag ibaba natin yung value-added tax, ang savings ng buong bansa ay nasa 200 billion pesos o 7,000 pesos sa bawat pamilyang Pilipino kada taon. Ang ating gobyerno ay sa ngayon nagbibigay ng ayuda. Pero sa tingin ko po, mas epesyente pa kaysa magbigay ng ayuda ay wag na lang natin kolektahin yung buwis para lang magbigay ng ayuda. Pangalawa po, ang Pilipinas ang may pinakamataas na value-added tax sa buong Southeast Asia. At mas mababa naman din ang mga buwis na binabayaran ng mga mayayaman sa Pilipinas. Dahil mababa lang po ang ating mga property taxes. Kaya ang isa din naisip ko, para mapondohan ng Department of Finance ang pagbaba ng VAT, ay may kapalit tong buwis para sa mga mayayaman na i-impose sa kanilang mga high-end real property. Kaya ang timeliness po ng panukalang ito ay para tumulong sa ating mga kababayan na may maraming expenses ngayon at para may kapalit naman na buwis, mag-impose tayo ng wealth tax sa mga mayayaman. Kung anong pag-asa nito, base dun sa inyong pagtatanong sa inyong mga kasamahan, ito pong panukala ninyo na ibaba po sa 10% ng 12% na VAT, may pag-asa ba ito? Kong? May hissing sound, Oo, hello sir. Oo. Balikan natin si Congressman Leandro Ligarda Leviste. Saksi sa Kong, Double opo. Lahat naman po ay inihalal ng aming mga constituents at 99.9% ng mga Pilipino ay makikinabang kung ibaba natin yung VAT and instead, itaas natin yung taxes sa mga mayayaman. Ang proseso ay magmumula sa komite. Kasunod po nito ay sa plenaryo. Ako po ay Vice Chairman ng Committee of Ways and Means at sa aming meeting nung Wednesday, kinausap ko po si Chairman Niro Kimbo ng Marikina at sinabi niya po on the floor ng aming committee na gagawin naming priority at best effort na maipasa ang panukala ito in the next few months. Kaya ang aming layunin po ay sa susunod na meeting ng aming komite, may further plan na in consultation with the Department of Finance kung paano natin mapalitan ang 2% VAT na ito sa isang buwis targeting yung mga assets ng mga mayayaman. Congressman Leviste, kung halimbawa po tatanggalin natin yung 2% sa 12% VAT, magkano po yung mawawalang kita sa gobyerno kada taon? Ang total VAT ngayon ay 1.2 trillion. Kaya Per kung bawasan year? natin, yes po. Kung bawasan po natin ng 2%, halos po 200 billion or 7,000 per household per year. At yung proposal ko po ay mag-impose tayo ng buwis sa mga assets ng mga mayayaman na kung meron pong 10,000 na mga Pilipino na may bahay na 1 billion pesos, kailangan lang po nating singilin sila ng 20 million pesos per year. Yung 10,000 na pinakamayayaman ng Pilipino ang magbabayad ng buwis sa halip na maningil ang ating gobyerno
sa 99.9% ng mga Pilipino. Linawin ko lang po yun, ang masasakop lang ng wealth tax na sinasabi po ninyo ay yung mga may asset ng 1 billion pataas. Ang basehan po ay yung asset Oo. at hindi yung declared wealth ng isang individual dahil yung maganda po kung sa asset, hindi maitatago, hindi mailipat. Kaya yung problema kasi sa deklarasyon ng yaman, madaling itago, di ba po? Kaya kung yung bahay ng mayayaman, halimbawa po, ang ita-target natin, then ito po ay walang dahilan na hindi siya maimplementahan. Kaya hopeful po ako kasi pagdating naman po sa mga debate sa Kamara, wala naman pong maipaliwanag bakit natin hindi na lang ikarga sa mga pinakamayayaman ng Pilipino ang buwis na ito na mapapakinabangan ng buong ekonomiya dahil pag bumaba ang value-added tax, tataas ang ating consumption at tataas ang ating GDP growth. May nagtataka lang ako, may figure kayong binabanggit na 10,000 na pinakamayayamang Pilipino. Mayroon pong ganong Ang asset bilang ng mga 1 Pilipino billion na 1 pataas. billion. Oo. Bahay pa lang ang pinag-uusapan natin, Oo, Joel. yan. May ganong klaseng, ganong karaming Pilipino na ganong kabigat ang asset sa Congressman? Opo, ang isang basihan actually ay kung tingnan natin po yung mga tatlong pinaka high-end na golf course sa Maynila. Ang memberships po nito ay mga nasa 2,500. Ang isang membership lang sa golf course ay umaabot ng 200 million pesos para lang sa golf club membership. Kaya kung i-target natin po yung mga pinaka high-end na mga subdivisions ng Maynila, pwedeng mapondohan ang 200 billion pesos na year na ito. Pag sinabi Yun, no? nating asset, hindi lang po bahay yan. Para bang accumulative yung figure na 1 billion? Congressman, halimbawa may bahay ka, 500 million. May mga luxury vehicles ka, 100 million. Mga ganun ba yun? Accumulative yung figure ng 1 billion? Personally, ma'am, gusto kong i-focus sa asset dahil yun yung hindi mailipat at maitago. Yeah, so bahay muna. Yung mga vehicles nga po kasi ma'am, pwede nga i-smuggle yan eh. Yung Totoo yan. bahay walang smuggling, Yes, di ba po? oo. So bahay ang Okay. pinag-uusapan So natin. concentration sa bahay muna, no? At saka ayaw din natin maapektuhan ng ekonomiya dahil kung itatax natin halimbawa negosyo, sasabihin magkaroon ng job losses, di ba? Pero kung itax lang natin yung land kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga mayayaman, ang epekto po nito ay walang job losses kasi kung nakatira sila sa kanilang bahay, may kaya naman sila, kayang-kaya naman nilang bayaran ang buwis na ito. Okay, pero hindi nyo rin ba nasisilip halimbawa yung bawasan yung mga tax incentive ng malalaking kumpanya? Kasi sinasabi po ng ilang mga ekonomista at kahit ng mga think tank masyado daw pong heavy na yung incentives natin sa mga negosyo, Congressman. Opo, kaya po sa next meeting namin, pwedeng talakayan with the Department of Finance paano natin best na ma-offset yung reduction in the VAT. Pero I think ang ating bansa nga ay kulang ngayon sa foreign direct investment. Opo. Kaya kung bawasan natin pa ang ating incentives, baka sabihin lalong maapektuhan ang ating ekonomiya. Pero kung i-focus natin sa luxury property or yung mga bahay ng mga mayayaman, wala pong dahilan na sasabihin na maapektuhan ang ating ekonomiya. Sino po mag-a-assess kung ang bahay ni Joel Reyes Subela 1 bilyong piso ang halaga o hindi? May assessment Sino talaga yan, di ba? magdideklara nun? BIR Para ba sabihin, yan o paano? babawisan Oo. kita ng 20 million dahil ang bahay mo ay 1 billion pesos ang halaga. Sino po magdedeklara Bakit ako noon? na naman nakita mo? Ikaw Bakit? mayaman. Congressman, go ahead po. Opo, nagbabayad naman na nga po tayo ng real property tax, di ba po? Kaya ang mga local governments ay meron mga zonal valuations naman para sa kanilang mga real properties. Opo. So yun ang magiging basis natin. Yung mga Yes, binabayaran nilang real property tax. O Joe, huwag kayong Oo. magbababa ng value ng bahay. Hindi, may assessment talaga yan sa Opo. sa local registrar. Pero kung ang ang tingin ko lang kung ano yung pag-asa nito no, kasi kung babawasan mo ng buwis yung VAT from 12 to 10 tapos yung 2% o yung wealth tax ikakarga mo sa mga mayayaman. Ilan ba? 3/4 yata ng membership ng House nasa billionaires list, di ba? Oo. Well, ayon sir sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, kukonti lang. Kaya Kakunti lang. Oo. yun po ayon sa mga deklarasyon. Kasi Kung- marami hong hindi nagsasabi ho ng totoo.
Kung tatanungin kita, bilyonaryo ka po ba? Bilyonaryo si Kong. Kasi ang alam kong nakita ko sa ano mo, sa SALN mo, nasa 6 billion eh. Kung di ako nagkakamali. Di ba, Kong? Tama ba yan? Yes, sir. Kaya At a very young age. Deklarado, Weng, na 6 billion ang SALN nitong kausap natin ngayon, si Oo. Congressman Leviste. Sir, may utang yon? net worth po. Net worth. Net worth, Okay, tama okay. yan. Tama Kaya yan, ko po ito pinapropose dahil alam ko na talagang kaya ng mga may mga mamahalin na bahay na magbayad ng karagdagang buwis pa. At sa tagal ko pong sa negosyo, nakikita ko na hindi naman yung buwis sa mga properties yung dahilan na hindi tayo mas maunlad na bansa. Opo. Sa tingin ko yung ating mga consumers overtaxed. Mhm. Kaya kung bigyan natin sila ng additional disposable income, gagamitin nila ito para sa kanilang consumption at lalong tataas ang ating GDP growth. So tatanggalin na rin natin yung mga ayuda. Yun. Tama ba yan, Oo. Kong? Ayun ba ang proposal ninyo? Kasi bibigyan mo na sila ng panggastos Panggastos. Oo. Hindi na kailangan ayuda? Hindi po yan yung proposal ko sa 2% Okay. instead of wealth tax dahil ang wealth tax po ay pwedeng mag-offset sa kabuuan ng Nung 2% na mawawala. ito. So Pero pwede pa rin ituloy yung ayuda. Opo, pero kung babawasan pa yung government spending, baka yung 10 pwede maging 8. Kasi nung na-post ito sa Facebook, maraming mga comment nagsabi, 10 lang, dapat 8. Oo. Pero Congressman, kung halimbawa po matuloy yung 10% na lang yung VAT, kasi percentage tax yan sa lahat ng binibili at serbisyo natin, di ba Joel? Automatically, bababa ang presyo ng bilihin, hindi ba? Ang tingin niyo ba, matik yun na 2% din yung mawawala doon sa presyo ng mga bilihin, ganun po ba yun? It would translate automatically sa pagbaba ng presyo. Dapat po, kasi kung ang isang supermarket ay hindi magbababa ng kanilang presyo, yung iba naman ay magbababa, edi magkaroon po ng competition sa merkado. Pero tsaka hindi. Pag hindi ka nagbaba, baka hindi ba nagva-violate ng batas yun? Opo, ang VAT ay top bumaba. Kaya dapat yung total price din sa consumer ay bumaba. Ito lang ang pangangamba ko, Congressman at saka Joel Magbababa, ang laki po na mawawala sa kaba ng bayan sa value-added tax, hindi ba? Pag binawasan natin ito. Pero ito po yung talagang bloodline ng gobyerno, hindi po ba? Lifeline ito ng pamahalaan natin. Kahit nung panahon na nagkaroon tayo ng financial crisis, VAT ang nagsalba sa ekonomiya ng bansa natin. Kung hindi po matuloy at hindi naging masigasig o naging porsigido sa pagsisingil sa mga bilyonaryo, paano po natin i-offset yun, Congressman? Mangungutang na naman ang pamahalaan para punuan yung budget gap. Magandang tanong po yan, ma'am. Una, kailangan revenue neutral yung bill. Kaya sabay dapat yung tax sa mayaman sa pagbaba ng VAT. Pero kung kukulangin man ang bagong tax sa mayaman, ang dapat talaga ay ibaba natin ang ating government spending. At sa ngayon, tinatalakay natin yung mga flood control projects ng DPWH at meron din proposal sa bagong taon na 880 billion pesos na budget para sa DPWH na I defer of course to the other members of Congress on what is the right amount to approve for DPWH. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay savings ng 200 billion pesos para maka 7,000 pesos ang bawat pamilyang Pilipino kada taon in savings sa VAT, siguro po kaya nating hanapan din ng 200 billion pesos in savings ang ating national budget na ang total national budget po ay 6.7 trillion. Ito po ay halos 3% cut lang sa total government spending. Ilan ho ang sa base po sa inyong pagsasaliksik, ilan ho ang bilyonary po sa House of Representatives? Maliban po sa inyo, Kong. Ayon po sa SALN ay iilan lang po. Baka wala pang 5 sa SALN. Sa SALN. See? Oo, kita mo yan. So sa inyo, 5 lang yung mabubuyasan ng 20 million, Tsaka Congressman. 5 lang yung nagsasabi ng Tsaka totoo. hindi, bahay yung pinag-uusapan natin ng 20 million tax. Oo, yan. Hindi yung net worth kagaya ni Kong. Assets lang. Assets, lang. Bahay. Bahay. Oo. Okay. Gaano kayo kakumpiyansa? Kasi matagal nang pinapanukala yung wealth Tagal tax na. mo eh. Opo. Tsaka yung pagbaba ng value-added tax. Tsaka Kong, yung pagtatanggal nga ng VAT sa mga services kagaya ng kuryente, hindi mapursi-pursu Ito ba Opo. kaya? Well, unang-una, kadalasan pag pinag-uusapan ito, wala kasing kapalit na buwis. Kaya pinapropose ko ngayon, tax sa mayaman yung kapalit. Pangalawa po, inflation is really the top issue of Filipinos for the last few years. Correct. At mas urgent siya ngayon na solusyonan.
At sa tingin ko din, dahil ang mga mambabatas ay kailangan tumugon sa top issue ng ating mga constituents, pag marami pong nakakaalam na may ganitong panukala sa Congress, ang ating mga legislators ay makikinig naman sa ating mga constituents. At mabuti po at pinag-uusapan natin ito sa inyong mga programa. Kung may iba kayong mga ini-interview na mga legislators at tanungin nyo sila, I'm sure they will say na dapat ibaba yung VAT. Sino naman ang magsasabi na gusto nila na 12% ang VAT? Gobyerno po. If there's anything we can do, Kong, para ho mapalawig pa itong information dissemination dyan po sa inyong panukalang batas, please let us know in the meantime. Good luck po. Salamat Good luck po sa inyo. Thank you. Thank you, sir. Good morning po. Morning. Maraming salamat po. Good morning. Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Biro mo, sa sali. Hilingan, walang Pinoy.